Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, yung first card ninyo, dog barking advice from a friend. Ayan. So, maaari no, na this is solicited advice na marireceive ninyo. Or po pwede rin naman na baka ang iba sa inyo is really going to reach out to someone, kaibigan ninyo, at hihingi kayo ng advice. So, we have hills, obstacles to overcome. Maaari yung hihingiin ninyong advice sa isang kaibigan is related dito sa mga obstacles na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo. But you know what? These are hills, no? Mababa lang siya, hindi ba? Bulubundukin lang na mababa ito. Kaya, most likely, hindi rin ito ganun katindi na mga obstacles na to. At kayang-kaya ninyong masolusyonan ito, mabilis ninyong masosolusyonan ito. So, what else? We have rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Ayan. So, maaari na meron ditong may ganitong energy na makikilala kayo, pwedeng ganun, no? Or po pwede rin na kilala mo na to dati. So, kung kilala mo na, at nabibisit ka sa kanya, 'di ba? As much as possible iwasan mo na lang ang taong ito kung kung masasalubong mo kunyari, 'di ba? At maunahan mo ng tingin, umiwas ka na, yung gano'n, para hindi ka na mabisit sa kanya. You have broken wishbone, wish will not be granted. Ayan. So, when may mga ganitong sitwasyon, huwag kayong magtampo or huwag kayong magagalit, no, sa universe. Kasi, sometimes, yung pag-deny sa atin ng divine universe sa kung anong hinihingi natin, ano yung gusto natin, that is a sign of protection, no? He's just protecting us to be in a situation na hindi dapat kasi maaaring ikakasama natin or maaaring ikakapahamak natin, 'di ba? Kaya wag tayong magtampo, kung merong mga wishes tayo na hindi binibigay sa atin. And for sure, when the divine is denying you of something, ibig sabihin yan, hindi yan para sa'yo or hindi yan ang best para sa'yo, and it's because He is also preparing something way better than that para sa'yo. You don't deserve, no? You do not deserve something less, 'di ba? Than kung ano ang piniprepare sa iyo ng universe. Kaya matuto din tayong maghintay, matuto din tayong magpasensya, 'di ba? At magtiwala lang tayo sa universe na the divine is going to bring us or to give us something that is way better, no, than kung ano man ang hindi niya grinant sa atin. Okay? So, tingnan natin kung ano pang mga ganapan. By the way, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for those who are not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. So, we have budget. Ayan. So, maybe kailangan mo ngayon magsimula ka na mag-budget, no? Maybe kailangan mo na ngayon na magsimulang gumawa ng budget plan. Okay? Lalo na ngayon na medyo ang pera, no? Medyo tawag dito, ang bilis ng siguro mababa na ang value kaya ang bilis maubos, ang bilis na alam mo yun, mamamalengke ka lang, 'di ba? Diyos ko po. Yung dati pinapamalengke mo ng isang buwan, ngayon isang linggo na lang, hindi ba? Kaya maybe, this is a must, para sa inyo na kailangan na ninyo din na mag-budget. So, we have job loss, termination of employment. Kaya siguro kailangan ninyo na mag-budget din. Kasi there is job loss, no? Maaring ang iba sa inyo nawala ng trabaho, maaring ang iba sa inyo nag-quit sa trabaho, or baka napasama doon sa mga na-layoff, yung mga ganon. Or baka natapos na ang kontrata, hindi ba? So, pwedeng mga ganon. Kaya kailangan na mag-extra, maging matalino sa pagbabudget. So, we have receipts. Siguro, kinikwenta. Siguro kayo, nag-audit kayo. Ina-audit ninyo yung sarili ninyo.
at go through ninyo yung mga resibo, sinusulat ninyo, mga expenses ninyo, something like that. Maybe that's part also ng budgeting ninyo, no, ng accounting ninyo, para na mas mamomonitor ninyo kung saan napupunta ang pera, magkano napupunta sa kung saan, yung gano'n. Well, in a way, makakatulong din yan sa'yo para mas makapag-discarte ka ng mas mabuti, mas maayos pagdating sa inyong pagbabudget. So, tignan natin kung ano ba ang mga kaganapan, and please click the join button sa baba ng video, no? Kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Thank you. And also, sa mga cross-watchers natin, hello po sa inyo. Thank you for being here. So, we have first quarter moon in Libra. Keep your heart open. Okay? Keep your heart open. Mas magandang laging bukas ang puso natin para sa pag-iintindi, para sa pagpapasensya, para sa pagpapatawad, para sa mga opportunities, 'di ba? Kasi sometimes kung tayo ay, alam mo yun, yung sobra tayong sheltered sa sarili natin, yung sobra nating pinoprotekta ng sarili natin. Sometimes, kahit may mga magagandang opportunity, it's because ayaw nating magbukas ng sarili natin sa mga ganyan, kasi kung nadala kayo, kung merong hindi magandang nangyari sa inyo in the past, kaya sheltered ninyo masyado yung sarili ninyo, minsan nakakawala, no, yung mga opportunity because of that. So, sa ngayon, inibitahan kayo to keep your heart open, 'di ba? Para siguro ito sa mga opportunities na maaaring dumating, no? Para alam mo 'yun, ma-enjoy mo naman yung mga oportunidad na para sa iyo. So, what else? We have open up to change. Ayan, puro opening up, no? So, open up to change. Kasi maari talaga na meron ditong mga magagandang opportunity, no, na maaring dadating sa'yo or kakatok sa buhay ninyo sa ngayon. Okay? Kaya, kapag may pagbabago, 'di ba, exciting din naman yon. Kasi kapag may pagbabago, ibig sabihin, you are being given the opportunity, 'di ba, to reshape your life, 'di ba, na mas mapaganda ninyo, mas ma-improve ninyo, yung gano'n. Kaya kung closed off din kayo para sa pagbabago, so kumbaga parang nandiyan na kayo sa stagnant energy, may stagnate na kayo, at matitenga na lang kayo sa laging yun at yun na lang, 'di ba? So, what else? We have take inspired action. Ayan. Kasama to ni change, 'di ba? So, mayroong mga pagbabagong magaganap, no? At mayroong mga bagong opportunity na dadating. So, you need to take inspired action para na matake advantage ninyo kung ano man ang mga magagandang opportunity na ito. Kasi kahit magaganda rin yung opportunity na nandiyan dyan, kung hindi rin naman nga ninyo i-welcome ito sa buhay mo, 'di ba? Hindi mo din naman gagamitan, hindi mo to take advantage yun. So, parang wala din. It's nothing, 'di ba? So, take a reality check. Ayan. So, dahil kailangan din ninyo ito, lalo-lalo na sa pagdedesisyon ninyo kung anong opportunity ang kukunin ninyo. So, you really need also to take or to do some kind of re-evaluation, no, of what is happening in your life. So, kailangan ninyo na muli i-check. I-check lahat ang kung ano na nangyayari sa buhay mo, nasaan ka na ngayon sa buhay mo, 'di ba? Sa mga dreams mo, mga plans mo, ano na ba, 'di ba? May na-meet na ba na mga expectations, yung mga ganun. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.